Hi guys! Welcome to another video, and for today's vlog guys, ang topic natin ay ano-ano ang mga pwede pagkakitaan ng isang housewife sa online. Okay, ano-ano. Okay, so ayun, without further ado, share ko na sa inyo guys. Kasi alam natin na mahirap ang buhay. At kung ang sa isang pamilya, lalo hindi naman ganun kayaman, aasahan lang natin yung ating mga spouse, ay talagang magkakaroon ng ganyan. Pagtitipid, kaya nga sabi nga ng ilan, yung pagtitipid ay hindi siya yung pinaka solusyon para maano yung finances ng isang pamilya. So the best is to have an extra income sources. Sources guys, not just ones. Not just one, but lots of income stream, okay? So, ano-ano yung mga income stream na pwede na pagkuhanan ng pananalapi ng isang housewife. Kumbaga, tulong natin sa ating asawa para hindi lahat ng gastos ay sa kanya iasa. Kamukha lang gusto natin bumili ng bagong lipstick. Okay, ayan, sa gusto yung lipstick shade ko, nandyan yung link guys. Check the link kung gusto nyo yung ganitong shades. This is an Avon lipstick. Okay? So, ano-ano? First, andyan na yung paggawa ng content. Ano yung paggawa ng content? Sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Okay? Become a content creator. How? Of course, you just need a simple smartphone. You have to capture. Okay? Bili kayo ng ganito. Etong mga ganito. 'Di ba? Mag-video-video kayo. Kailangan nyo yung handle. Kung wala kayong mautusan na magtaga video-video sa inyo, at least you can put you can put the camera here, di ba? You can put the camera and say, "Hi guys, welcome to another video." Or kung may ginagawa ka, nagluluto-luto ka, kung tutorial ka. At ayun guys, pinagkakitaan ko na yan guys, ha? Pinagkakitaan ko na yan for a long time. YouTube, yeah. I keep on doing tutorial, okay? Like mga simple. Ito, tip ko lang sa inyo, kung gagawa kayo ng mga video tutorial, kasi you're just learning, di ba? Mga simple, lang, cooking tutorial. Yung mga master nyo na, para hindi kayo mahihiya na, na i-share. Kumbaga, very confident kayo kasi, alam nyo na, master nyo na yung sinishare nyo eh. Walang mag-ano-ano sa inyo dyan, di ba? Kasi mahirap mag-tutor na hindi naman tayo master eh. Pwede naman, sabihin nyo disclaimer. Maglagay kayo disclaimer. Hindi ako professional chef. Hindi ako, ganito, ganyan. Okay, maglagay kayo ng gano'n. Para Okay, so kasi 'di ba, usually naman talaga ang mga nagtuturo, sila na yung mga magagaling. 'Di ba? Sa eskwelahan nga, 'di ba, magagaling. Ayan, speaking of turo din, gusto niyo din mag sideline tutorial kung alam niyo namang na magaling kayo, listo kayo. Pagturo ng mga bata, okay, why not try tutorial sa mga kids sa mga neighborhood. 'Di ba? Kausapin niyo yung mga parent. Kung you can give at least 2 hours per day, gusto niyo mahalang singilan ngayon sa tutorial, okay? Mahalang singilan. Mag-tutor kung magaling kayo sa mathematics, magaling kayo sa English, pwede kayo mag-tutor. Okay? Yan, karirin niyo yan. Huwag niyo sayangin yung oras, sayang. Sayang pag nasayang ang oras. We have 8 hours a day. At least 2 hours, niyo para kumita kayo, magkaroon kayo ng extra income. Okay? So, another thing, kung mahilig kayo sa mga luto-luto, may mga recipe kayo na talagang naluluto nyo ng maayos, masarap. Sa tingin nyo, pwede nyong pagkakitaan yung luto nyo kasi feel nyo na magaling kayo, why not? 'Di ba? Hindi naman kailangan maging perfect. Okay? Kailangan subukan nyo na agad. Tapos, pag nakapagluto na kayo, patikim nyo sa iba, kuha kayo ng feedback sa iba. Okay? So, you have to open yourself to criticism. Okay? Open yourself to criticism, embrace criticism, kayo dun kayo matututo. Kasi lalo kung alam nyo hindi naman kayo ganun paka-expert sa ginagawa nyo. Like you're making cookies, hindi pa kayo ganun kagaling. You're making puto, ganyan patikim nyo. Bigyan nyo na muna libre, kailangan nyo mag-invest dyan. Ano mo sasabi mo sa puto ko, ganito. Malay mo, yung pinatikim mo, expert, diba? Maturuan ka pa. Ay, ganito yan, ganyan. O, di nakalibre ka na ng information, diba? So, mindset ba? Invest kayo sa mga gamit, okay? So if you want to have a small home business like cooking, baking, mag-invest kayo.
Okay? Halimbawa, wala pa kayong oven. So, ano ba yung mga food na pwede nyo gawin without having oven yet? Pwede kayong steamer. Steam kayo ng puto, kutsinta, mga banana cake, pwede yan sa steamer, 'di ba? Mga improvise oven sa kawali, pwede din 'yon. Another thing, kung mag-invest kayo sa mga molds, mga lalagyan ng mga kutsinta, ganun. So, may konting kapital, pero hindi bagsakan, guys. Paunti-unti lang. Pag may sobra kayong pera, bili kayo ng 1 dosenang molds na yung mga kutsinta mold, puto mold, ayun. Kailangan iwas na muna tayo sa pagbili ng mga hindi naman masyadong importante. Okay? Invest to an asset, okay? Asset generates income, right? Liability will drag you to what? Utang, right? So, doon na muna kayo sa asset acquisition. Mga simpleng bagay, akala nyo guys, yung mga puto mold, simpleng kutsinta, asset yan kasi every time na you do the cooking, you are earning from that, right? So ayun, continue listening to what I'm saying kasi ang dami niyong matututunan pa, guys, sa mga sasabihin ko. Huwag kayong titigil sa panonood ng video na to hanggat hindi niyo nakukuha mga sinasabi ko kasi we're earning already from what I'm going to say to you, right? Okay, ano pa? Ayun, kung magagaling kayo sa crafts and creation, gawa kayo ng mga souvenirs. Kung meron kayong kahit sabi, 'di ba guys, may kasabihan na kapag may gusto, may paraan. Pag ayaw, may katamaran. No, joke lang. Pag ayaw, may dahilan, 'di ba? Pag ayaw talaga sa totoong buhay, may katamaran. Ayaw sumubok kasi tinatamad, 'di ba? Ganun tayo eh. Tayo sa tamad-tamad tayo. Hindi ko nga gusto mong makaginhawa sa buhay. Hindi obrang pagiging tamad, right? Kailangan may sikap, may tiyaga. Pag may tiyaga, may dilaga. So, ano pa ba? Ano pa ba ang ating mga pwedeng pagkakitaan para sa mga housewife? Graphic art. Okay? Kung magaling kayo maggawa ng mga pwede nyo gawin yung guys, mga invitation card. Post kayo. Sabihin mo, I'm accepting, making of ganito, ganyan. Okay? Ito pa, yung lang kayo guys, halimbawa may mga establishment sa malapit nyo na pwede kayong mag-refer, pwede yun. 'Di ba? Ako like me, may mga kampanya diyan na may mga kakilala ako na gumagawa ng ganito ganyan. So ipo-promote ko yung pag may umorder nun sa akin, may kita ko doon. Walang kahirap-hirap. 'Di ba? You help the other people at the same time matutulungan ka din. 'Di ba? Like ako, may mga kaibigan ako na marunong gumawa talaga ng mga magagaling na talaga sa cake making. Promote ko yung product nila. Pag may mag-order, bato ko sa kanila. Bala na sila sa akin. Okay? Kasi, hindi natin kakayanin lahat ng trabaho na ganyan eh. So, ibigay natin sa iba. And, let's just put kunting commission ba? Tayo naman na magbe-presyo eh, di ba? So, another thing is, Shopee. Okay? Shopee Affiliate Marketing. Kikita kayo sa Shopee Affiliate, kakaririn nyo. Mag-sign up kayo sa Shopee. Ibaba ko dyan yung link sa description box para makita nyo yung link, tapos mag-sign up kayo, maging Shopee Affiliate kayo. Marami nang kumikita dyan. At ako kumikita na din ako paunti-unti. Libang-libangan ko lang, pero pwede din makabili ng isang sakong bigas. Pero sa pagkakaalam ko, marami ang kumikita dyan ng mga 6 digits monthly dahil talagang focus na focus sila. Okay, so kung talagang seryoso ka na humanap ng mga pagkakitaan sa loob ng bahay, pwede. Okay, and then another thing is TikTok. Okay? Create content in TikTok and also become a Shopee affiliate. Shopee, sorry. Ito palagay sa Shopee, you don't need any followers ha. Sa Shopee, hindi mo kailangan ng followers. Okay? So, housewife ka, gusto mong kumita, hindi mo kailangan ng followers. Okay? So, click mo lang yung link dyan para maka-start sign up ka na. And then you want also to become a TikTok affiliate. Hindi mo din kailangan palagay sa malaking followers sa TikTok for you to become an affiliate, okay? So research nyo din kung paano. Ang alam ko, kasi ginawa ko na guys, kahit paano naka-start na ako sa TikTok. At may konting earnings na din. I-share ko sa inyo para kahit paano magkaroon din kayo ng idea, 'di ba? So ayun. Maganda din sa TikTok at may kapitbahay ako dito na kumikita siya weekly ng mga 5,000. Weekly yun ha. Siya yung nagturo sa akin at na-inspire ako. Kaya gusto ko din i-share sa inyo yung opportunity. Okay, so ano pa guys? Kung magaling kayo sa talk show or magaling kayo mag-host, tingin nyo kaya yung sumideline bilang host sa mga event, why not try, di ba?
Ako may mga kumukuha-kuha sa akin kasi hindi ko gusto eh. Hindi ko siguro, hindi ako ano, hindi yata para sa akin. May sabi sa akin, Pearl, mag-try ka mag-host sa event sa ganito. Sa ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi ko kaya siguro. And ayoko naman subukan kasi hindi ko naman talaga ano na yeah, I can talk in front of the people. Pero parang hindi naman ako fitted doon. Okay, and then another sideline na ginagawa ko sa ngayon is I do painting kasi passion ko talaga yung painting. Nag-start na ako mag-paint, so I already have 5 paintings ano. I have already made 5 paintings, visual arts, okay. So ayun, tapos may isang malaki akong gagawin na 60 by 80. 80 by 60 very soon. Ayun, magbili muna ako ng naubos kong acrylic paint, then soon gagawin ko na. Okay, so abangan niyo yung mga paintings ko pa guys, at kung mahilig kayo bumili-bili ng mga paintings, talk to me. Kung ano mapadrawing nyo, subukan ko. Okay, so yun guys. This is also a business promotion of my other income stream. Diba? Like paintings, maybe paint ako very soon. I feel ko na mapapaganda ko yun. Okay? So, ayun, may kakilala ako na artist. She's really fond of painting and from time to time, ang daming bumibili sa kanya. Siya nga nag-inspire sa akin. Sabi niya, kaya mo yan sis, kaya mo. Maya siya, may painting siya eh. Ako kasi, ako yung kind of painter na bago ako magpinta, may pinagdadaanan muna dapat ako. Dapat malungkot muna ako. Gusto ko munang maglibang-libang sa pagpipinta. Yun yung napansin ko sa sarili ko eh. Nagpipinta ako kapag malungkot ako. Pero hindi ako malungkot kaya hindi ko pa masyado ma-push. Pero may ano na ako, may na-conceptualize na ako na gusto kong ipinta at inantay ko lang na makabili muna ako ng pintura na kulang ko ng acrylic kasi ayun, although nag-gesso ko na siya, na-primeran ko na yung malaking canvas cloth. Ayan, soon, abangan nyo guys. Okay, so thanks for watching. I hope, yun, try nyo din yung buy and sell pala. Any product sa paligid nyo, any product na meron kayo, ibenta nyo sa FB Marketplace. Diba, pwede yun. Kumikita ako doon guys, okay? Kumikita ako doon sa FB Marketplace. Nagtitinda-tinda ako ng mga homemade goodies ko like, kung ano-anong, yung mga pinupost ko, tingnan nyo yung mga shorts, video shorts ko, na doon yung mga small business ko. Yun yung mga binibenta ko sa FB Marketplace, okay? Mga cakes, okay? Kung ano-ano. Or kung mga used items nyo sa bahay nyo, pwede nyo ibenta, i-post nyo sa FB Marketplace. Okay? Thanks for watching.